Magpa-check up ka na bukas. Sasamahan ka na sa health center. O tapos, sige, malaman natin na buntis ako. Pero patitigilin mo naman ako sa pagtatrabaho. Ano nang mangyayari sa atin? Madadagdagan tayo ng mga anak, pero mababawasan naman tayo ng kita. Mahal, sa naman natin kukunin yung pambili ng diaper ng anak mo, pambili ng gatas, o kaya ng gamot pag nagkasakit siya. Siyempre, gagawa ko ng paraan. Ronalie, mahal, 6 na anak natin. Kailan ko ba kayo pinabayaan? Mahal, alam ko naman yun. Kaya lang iba noon eh. Iba na ngayon. Lumalaki na yung mga bata. Ama, ina, huwag na po kayo magtalo. Magtatrabaho na rin po ako. Ano sasabi mo, Jeric? Tsaka, nagising ka pa. Pinatulog ko na kayo, ah. Ama, alam ko po na nahihirapan na kayo ni ina. Ayoko na din po na makikita ko makaano kasi ng mga kapatid ko. Pagkatapos ko po ng elementarya, magtatrabaho na po ako. Kahit mga kapatid ko na lang po makapagtapos ng pag-aaral, ayos na po sa akin. Basta po makatulog po ako. Magandang gabi ho. Kaya po may-ari nito? Oo. Kaya ako po magtanim ng carrots. Kaya ako din po magtanim ng ibang gulay. Kahit pagbubuhat po. Kahit hindi sang-ayon ng kanyang mga magulang, pinilit ni Jeric na makahanap kaagad ng trabaho. Pero dahil sa kanyang murang edad noon, nahirapang makahanap ng pagkakakitaan si Jeric. Lalo na't mabibigat na trabaho lang sa bukid ang mayroon sa kanilang lugar. Alas ka na. Ako na lang dyan. Ate, naghanap po ba kayong taga-bantay ng farm? Ako po, kaya ko po yun. Naku, Iho. Hindi basta-basta yung trabahong yun. Hindi mo kakayanin. Kaya ko po yun. Sa bahay nga po, ako po taga-bantay ng 5 kong kapatid. Iba naman yon. Sa pa, napakabata mo pa para mag-grab ng trabaho. Kailangan ko pa talaga ng trabaho eh. Ganito na lang. Kung gusto mo ng pera, ito lang maibibigay ko sa'yo. Pagpasensyahan mo na. Trabaho po ang gusto ko. Hindi naman po ako nanlilimos. Salamat na lang po. Siya nga pala, manonood ba tayo ng DVD sa bahay? Ako, sasama ako. Ikaw, Jeric, sasama ka ba? Wala kasama ang mga kapatid ko sa bahay. Baka gabi na uwi sila na galing kina lolo. Sige na nga! Nakausap ko na pala si ate. Sabi niya, dun daw sa papasukan ko, kapag nakapasok ka sa exam, kalahati lang ang babayaran mong matrikula. Gusto mo ba yun? Salamat, Kara. Pero di na ako mag-aaral. Magtatrabaho na ako. Saan? Naghanap na nga ako. Uy, baka meron kayong alam na trabaho. Sabihan niyo naman ako. Sigurado ka? Narinig ko kasi si Itay. Marami daw kailangang tao sa bagong bukid. Talaga? Saang bukid? Samahan mo naman ako sa itay mo. Sige na, Leo. O sige. Salamat, ah. Anong kalokohan to, Jeric? Hindi ka magtatrabaho. Tatapusin mo ang pag-aaral mo. Pero, Ama... Anong pero?
Pinaghihirapan namin ang ina mo. Ang pag-aaral mo, tapos ayaw mong pumasok? Melvin, sandali. Apo, kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, mahihirapan kang makahanap ng maayos na trabaho. Mas maigi yung nakapag-aaral ka. Lolo, nahirapan na po sila ama at ina na pag-aralin kami. Hindi mo problema yon. Problema namin ang ina mo yon. Ito po talaga ang gusto ko, Ama. Gusto ko po tumulong. Gusto ko po mag-ipon para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. At maibili sila ng mga gusto nila. O sige nga. O, saan ba yung trabahong sinasabi mo, ha? Sa loob po, ina. Diyos ko naman, anak, napakalayo nun dito. Doon daw po kami titira. Uwi naman po kami kada 3 linggo. Madami naman po kami kasama. Taga dito, ina. Ama, payagan niyo naman po ako. Sige na po. Ama! Dahil mapilit ang anak, wala nang magawa sina Melvin at Ronalie sa nais gawin ni Jeric. Pagka-graduate niya, sumabak na kaagad si Jeric sa pagbubukid. Naging laborer ito sa isang gulayan at doon na nanirahan. Sa kabila ng batang-batang pangangatawan, hindi ininda ni Jeric ang bigat ng trabaho. Ang tanging nasa isip niya lamang ay kailangan niya itong gawin para makatulong sa kanyang pamilya.